Magandang araw na uli mga boss. Nakita nyo sa bandang kanan dulo sa may taas yung pressure ng oil niya. Nasa 1 and 2 lang daw ito naglalaro, sabi ng customer, kaya medyo nag-alala siya. Pero hindi naman umilaw yung oil warning niya. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, kinuha ko itong sasakyan niya dun sa condo niya, tapos i-drive ko. Nung tinesting ko mga boss, kapag idle lang, ganun siya kababa, 1 or 2 lang naglalaro. Pero kapag ginagasan ko na siya, or maandar na itong sasakyan, kung makikita nyo, diba? Pumapalo naman itong pressure niya dito sa oil. Kaya lang, ang problema, nasanay daw si customer na pag-start niya sa sasakyan niya is pumapalo agad ng 4 pataas. Na kahit na naka-idle lang siya. Di daw gaya ngayon na naka 1 or 2 lang daw yung pressure ng oil niya. Kaya ang gagawin ko dyan, naka-start itong makina, tanggalin ko itong engine cap niya, i-check ko kung mahina ba talaga yung buga ng langis na lumalabas. Kasi pag ganyan, ang unang-unang iilaw dyan is yung oil sending unit niya, hindi naman nakailaw meron naman din siyang buga ng langis. Pangalawa, dito sa makina, wala naman akong marinig na kakaiba. Ang ingay wala akong makitang ganun, halos normal lang siya Pero, ang napansin ko dyan, yung oil niya. Grabe na yung itim niya at sobra na siya sa lapot. Kaya possible, pwede pang galingan yun, kaya mahina yung buga ng langis. Kaya ang una kong gagawin dyan mga boss, syempre, i-chaseol ko muna itong sasakyan. Gagamit ako dyan ng box wrench sa number 17. Luluwagan ko itong drain plug niya at pag maluwag na yan, tatanggalin ko na itong drain plug. Nakita nyo yung oil niya? Sobra sa itim. Masyadong malapot di ba? Pag ganyan kasi, possible talaga dyan. Ang mangyayari, hihina yung buga ng langis. Kaya ang gagawin ko dyan, ibalik ko muna itong drain plug. Ipa-flushing ko muna itong makina para malinis siya at matanggal yung kumapit na malapot na langis dito sa makina. Balik ako dito sa ibabaw ng makina mga boss, gagamit ako dyan ng, syempre naman, yung paborito kong gamitin. Ito yung Rev X40 na nakakatanggal ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Dahil nga sa grabe yung lapot ng langis nito at yung kulay ng oil niya is sobra na sa itim. 3 litro na Rev X40 yung gagamitin kong panglinis dyan. Subok ko na kasi itong oil na to mga boss, na pag ganitong klaseng problema, yan lang ang panapat ko, Rev X40. After ko maisalin, pa-start ko na itong makina. Ganito yung gagawin nyo mga boss. Pag napaandar nyo na itong makina, bayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangan i-revolution or kung ano man dapat yung gawin. Basta hayaan nyo lang siyang naka-idle. After na mag-consume nyo yung 5 minutes, pwede mo nang patayin ngayon itong makina. Ganun lang ang diskarte ko mga boss. Tapos ang susunod mong gagawin dyan, babalik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit yung number 17 na box wrench, luluwagan mo ulit itong drain plug niya. Pag naluwagan mo na yan mga boss, tanggalin mo na yan ang kamay mo para mas mabilis mo siyang matanggal. At habang nagdi-drain ka naman, tatanggalin mo naman itong oil filter niya. Kung makikita nyo nga yung itsura ng oil filter mga boss, halatang matagal nang hindi na-change ulit ito Sa pagtanggal naman ng oil filter ito, madali lang. Gagamit ka dyan ng oil filter wrench. Tapos pipihitin mo lang yan para matanggal mo. Sa pagluwag yan mga boss, pakaliwa lang Front camera kasi ng cellphone ko ang ginamit ko dyan, kaya akala nyo pakanan. At pag naluwagan nyo na yan mga boss, kamayin nyo na para matanggal nyo na itong oil filter nya. Tapos pupunasan nyo itong base ng paglalagyan nyo ng bagong oil filter. Pag malinis na yan, ito namang oil filter, dapat yung o-ring niyan pinahiran nyo ng oil para kahit papano sigurado ka na hindi siya magkaroon ng leak kapag hinigpitan mo. At sa paghigpit naman yan mga boss, gamit yung oil filter wrench mo, huwag naman sobra-sobra sa higpit. Dapat yung tamang higpit lang para hindi madamage yung o-ring niya. Kasi yun lang ang nagsisil dyan, yung o-ring. Na kapag sumobra ka sa higpit, pwedeng maputol yun pag pumilipit. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakahigpit mo dito sa oil filter, balik ka dito sa oil fan. Siyempre napunasan ko na yung mga boss, di ko na ipakita sa inyo. Ilagay ko na itong drain plug niya, tapos higpitan mo siya ng maayos. Kumbaga, sure ball ka na hindi siya magkakaroon ng leak tsaka mo punasan ulit. Tapos balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo, kuha ka ng embudo. May nakaredy si customer na 7 liters na recommended ko na lang is Rev X RX 400. Kadalasan kasi mga boss, ayan ang gamit ko sa mga diesel. Kumbaga mga boss, tested ko na yan. Kaya sa mga video ko, yan ang makikita nyo ginagamit ko. At dahil nga sa binunot ko itong dipstick niya, kulang pa siya. Ibubuhos ko na lahat itong 6 liters na capacity nitong 1 gallon. Tapos, ibalik ko muna itong engine cap niya at start ko naman itong makina. Hayaan ko munang naka-idle lang yan na naka-start ng mga ilang minuto. After nun,
switch off ko itong makina, susukatin ko dito sa dipstick. Pag nag-off na itong makina, bunutin ko na itong dipstick niya. Siyempre dapat punasan mo muna yan. After ko mapunasan itong dipstick, ibabalik ko yan dito sa dati niyang position, tapos huhugutin ko ulit yan. At kung makikita nyo, di ba, kulang pa talaga yung langis niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, natural, magdadagdag ako. Kailangan naka-level yan, nasa pangalawang tuldok bago ko siya tigilan. O kaya nakalagay siya sa F or full. Dito kasi sa isinaling ko na 1 liter, meron pang kaunting natira dyan. Kaya lang, hindi ko muna siyempre binuhos lahat. Susukatin ko ulit dito sa dipstick niya. Baka sumobra naman ako. After ko mapunasan itong dipstick, sukatin ko ulit itong langis niya. At kung makikita nyo, di ba, naka-full na siya o nasa pangalawang tuldok na. Ganun lang mga boss, at ibalik ko na itong dipstick niya. Tapos pupunta ako dito sa loob ng sasakyan niya dahil nga sa i-start ko na itong makina para makita ko yung pressure ng langis kung umangat na ba. Gaya ng sinabi ng customer, dati nga daw is nasa 4, 5 or 6 yan kapag nag-start ka. At kung makita nyo, di ba, pumalo na agad siya ng 5. So, ibig sabihin, marumi lang pala talaga yung langis niya. Ganun lang mga boss, at sana nakakuha kayo ng idea. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.